magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa Maximum Rescue ngayong gabi. Punong-puno na ako, hirap na ako. Nakamatay sa kapwa babae. Maawa ka naman sa akin. Kasi ka, naawa ko sa'yo. Pero ayoko masira ang buhay mo. Hindi naman namin eh. Yun nga po, sabi ng lola, maliban dun sa ayaw niya dun sa tumboy, kasi nga, mga minor de edad pa, nag-aalala rin sa kaligtasan ng kanyang apo, malalim na ang gabi ay hindi pa po umuwi sa kanila. Basta labas, magbabakuna. May tag-isa-isang bumababa na bato nga galing sa taas. Parang akala mo ba na yung nagbo-boom ba sa sa truck ba nga binababa yung mga bato ba? Ganun ang tunog niya. Tumigaw ako sa kapitbahay ko na gising na kayo dahil ang mga bato bumababa na. Lahat ng mga bahay na nasa tabing ilog, nasa tabing bundok at yung sa mga bahaing lugar ngayon pa na papasok na yung tag-ulan at na-advise namin lahat ng mga residente na maging alerto. No? At kung kinakailangan ligasin nila yung kanilang mga lugar, mas maganda. Ang barangay ang pinakamaliit na unit ng pamamahala sa bansa. Dito, walang maliit o malaking kaso. Kung minsan, ang simpleng gulo pa ang may kaakibat na peligro. So yung tanod po namin sa gabi, bale 11 po yan, saka mayroon po kaming isang kagawad na naka-assign for maintain peace and order po yun sa gabi-gabi. Kaya po namin sinasarado yan para maiwasan na po ang pagtatakbo-takbo dyan ng mga hindi gumagawa ng tama. Kaya pag nakabukas, din po sila pumapasok. Ginagawa na po nilang labasan at pasokan yung mga iskinita dyan. Ngayon, kung nakasarado na po, maluwag na po sila doon sa Moriones nagtatakbo at madali na po namin silang makuha. Over kami sa disiplina na sinasarado ang gate. Hindi natin alam, this oras ng gabi, iba-ibang tao mga pumapasok dito. Ngayon kung nasasala, isa lang ang pwedeng pasukan ng mga main street. Kasi siyempre mga magnanakaw, papasok yan hindi sa main street. Sa mga iskinitang maliliit, pwede na siya makapagtago. Umiikot po kami, pagpatakbo ng mga sa alas 10, minsan madaling araw na po, mga alas 3. Kasi sa alas 10 nagsisimula po ang curfew para sa mga minor de edad po. Mga nagkakarke, inuhuli, dadaling kayo ng buta mo. Para maigi pa yan, magsiuwi na kayo, alas 10 na eh. Sa mga minor de edad po, pag nakukurpyo po namin, case-to-case basis naman po kasi yan eh. Depende po sa kanilang nagpagkakamali. Pag ang first offense po ay tinuturn order namin sa kanilang barangay kapag hindi namin nakukontak yung magulang. Tapos yung second offense po, nadala po namin yan sa DSWD RAC para doon na po sila bahala mabigyan ng counseling. Sa gitna ng pagroroda ng mga tanod sa barangay 123 sa Tondo, isang eksena ang umagaw sa kanilang atensyon. Isang lola na may dalang patalim, pinagbantaan umano ang sariling apo. Nanay, Nakukulong ko. saan po? Saan po ito? Nagpaalam ka sa akin, pero hindi ko alam na ganito ang nangyayari. Na-checkuhan po namin yung pangyayari nga regarding dun sa minor de edad na tumboy at saka yung kanyang girlfriend na nagkataon na nakita ng kanyang lola, yung babae. Kaya nagkaroon po sila ng hindi pagkanawaan. Taga saan nga? Naatake ako Kami dito. po taga dito ng Dalawadas. Ano ginagawa niyo dito sa lugar na to? Hindi po yan. Po kasi hindi ko namin sila natagpuan. Kaya sa barangay mo ito? Ano yan? Yung bitawan niya, tumatakbo yan.
Hindi na baki. Punong-puno na ako eh. Hirap na ako. Pag inatake ko, may magagawa kayo? Huwag mo nagpaalam naman ako. Nagpaalam ka pero hindi ko alam na ganito. Ay, kaya yung bainahan. Babae yan. Napakamatay sa kapwa babae. Pinag-iwalay na sila eh. At tayo mo hiwalayan. Kawawa naman sa akin. Kasi ka, naawa ko sa'yo. Pero ayoko masira ang buhay mo. Hindi naman na ako eh. Yun nga po, sabi ng lola, maliban dun sa ayaw niya dun sa tumboy, kasi nga, mga minor de edad pa, nag-aalala rin sa kaligtasan ng kanyang apo, malalim na ang gabi ay hindi pa po umuwi sa kanila. Kaya kung nakiusap siya, kung pwede, huwag na patungtungin dito sa barangay namin yung kanyang apo para hindi na umalis sa lugar nila. Kasama mo yan. Bumitaw ka. Gusto mo nga yung damit ko? Palimama ko, yari na tayo. Mga na, nasa barangay na po tayo ha. Nagagaliti po sa galit yung lola na matigas daw ulo ng kanyang apo, kaya papatay na daw po niya. Kaya nakiusap po tayo sa kanya na huwag naman gawin yon kung kaya naman dalhin sa pakiusapan. Patayin mo na lang nun. Bakit nagpapakamatay lahat ka? Lola, excuse lang po ha. Yung kutsilyo niyo po, alin na muna. Babalik mo sa akin to. Babalik ko sa sentro. kutsilyo. Papatayin ko yan kung hindi ko nakita talaga. Ano na lang po pagdating sa inyo, huwag dito sa barangay namin. Kaya namin siya naulihan ng matalas, hindi ko natin masabi kung ano nasa isip niya. Kasi po, galit na galit yung lola nung oras na yon. Hindi ko natin alam kung sinong kalaban niya, yung kapatid ng tombo. Kapatid ng girlfriend ng tomboy o kaya sa galit ng sa kanyang apo. Kapag daw kasi skinita nag-aaway. Hindi sila nag-aaway. Nasa lubong po sila dahil galing sila sa amin. Sabi ko, hahanapin ko ako yung kaya dahil kanina pa wala. Nagpaalam ako sa'yo, ma. Alam ko, nagpaalam ka, pupunta ka. Pero anong oras na? Pinag-iwalay na kayo eh. Ako hindi ako tumusunod. Kasi po, ganito, pinag-iwalay mo sila kasi napapansin ko rin nakakasama na sa kapatid ko. Nag-iwalan nga ang Oy, dito ba? Nakakausap ka eh. Tama na. Ayoko na maglalapit. Kapatid mo ba yan? Ikaw nanay. Alangan niyo po. Tatak mo yan. Ugali niya po Oy, yan. ano? Diba po tayo ng kasulatan? Opo. Kapag bumalik pa ito na po yung sa amin, uulihin na po namin na. Lamputin niyo rin po. Yun ang bilang niya. Sige po. Hindi ganun eh ka. Kasi ito yung isa. Mahal kita. Kaya Yung parang dyan po pala ng balon. So, ang naging kasunduan po namin sa barangay noon, wag nang makita-kita namin yung kanyang apo rito sa aming barangay at ganoon din po yung residente namin na minor de edad na wag na rin pakita doon sa kanilang lugar. Natapos po namin na ayusin sa barangay, hinatid po namin yung tumboy kasama po ng kanyang lola doon sa kanilang barangay. Siguro naman sa Corpio, kahit di naman ganong kabigat ang kaso, kailangan pa rin natin respondihan yan kasi ang mga kaso na mabibigat ay nanggagaling po sa maliit yan. So hanggat maliit, nakaya pa nating awatin o madala sa pakiusapan, eh gawin na lang po natin para hindi na po lumaki. Sa mga magulang na mga anak na medyo pasaway na po natin kung tawagin, sana gabayan naman nila sa lahat ng oras. Kasi kung ang mga bata, hindi naman siguro gagawa ng di tama yan kung may gabay ng mga magulang. Kung po pwede po sana, lahat ng oras, alamin, pagpatak po ng alas 10, kung ang mga anak po natin ay nasa loob na po ng pamamahay. Baka hindi po natin alam, nakakagawa na po ng mga kasalanan sa labas yan na pwede pong ikapahamak nila. Pag-atras po nitong taxi driver po, may lumapit pong isang lalaki. Meron pong dinidemand itong yung suspect may dinidemand dun sa driver. After mga ilang minute po, bigla pong nagkaroon ng commotion po doon sa mga bystanders po roon.